Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abilene Garcia. Dito ang Tulong Ko Pa Sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang maraming magulang ngayon na hirap na sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Korek ka dyan. May mga magulang na malapit ang sumuko, yung iba naman suko na dahil hindi na nila alam ang dapat nilang gawin. Totoo po yan at malamang habang nakikinig kayo na nakaka-relate kayo sa aming sinasabi, lalo na kung nanay at tatay kayo. Meron naman sa inyo, lolo at lola. Malamang alam nyo rin po, nakikita nyo po kasi yung hirap ng pagpapalaki ng inyong mga anak sa kanilang mga anak o inyong mga apo. Nung wala pang anak, inaasam-asam mo. Nung may anak ka, hirap na hirap namang magpalaki. So, problema po yan. Good news, mamaya pag-uusapan natin. Ano ang dapat malaman at gawin tungo sa tamang pagpapalaki ng anak? Sa ating episode na Anak, Saan Ako Nagkamali? Pag-uusapan din natin kung paano maging masaya in 60 seconds. Uy, in 60 seconds? In 60 Ibang klase seconds. yan. Abangan ng tulong kalusugan mula kay May Gonzalez ng Trinity for Health at sa usapang life insurance, makakasama pa rin natin ang ating living benefit specialist na si Gina Criste. At sa Bloom on the Battlefield segment ni Amabel De Leon, abangan nyo po yan. At pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life, or in this case po, one story can change your life. Ang tulong pampagana natin ay tungkol sa kwento ng taong tumulong pero hindi nakatulong. May ganon? Mayroon, no? May isang taong nakakita ng kukun. Alam niyo yung kukun? Yung kukun ng paru-paro. Hindi kuko ha, kukun. Kukun ng paru-paro. Kukun ng paru-paro. Pagkatapos ng ilang sandali ay may maliit na butas sa lumabas sa kukun. Pinanood ng matanda ang paru-paro ng ilang oras habang ito ay parang hirap na hirap lumabas sa maliit na butas ng kukun. Yan. So pagkatapos ng ilang oras ng pagmamasid ng matanda, napansin niyang parang tumigil na yung paru-paro sa paggalaw at sumuko na sa pagsubok sa paglabas. So sa awa ng matanda, kumuha siya ng gunting at ginupit ang kukun. Siyempre masayang-masaya yung matanda dahil nakalabas na ang kukun ng paru-paro. So yung paru-paro nakalakbas na po sa kukon. Yan. Dahil tinulungan ng matanda. Oo. So hinintay ng matanda ang paru-paro na galawin ang kanyang mga pakpak para makalipad. Pero hindi ito nangyari. At buong buhay hindi nakalipad ang paru-paro. Siguro magtatanong kayo, Sir, ano matututunan po natin dito? Napakaganda po na matututunan natin dito na pwede po nating apply sa buhay natin at sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Yes. Lesson number 1, hindi lahat ng hirap ay nauuwi sa paghihirap. Yeah, so yung tungkol po dun sa paru-paro, napansin niyo po, hirap na hirap siya lumabas. Okay, kasama po yun sa process ng paglabas po ng kukon papunta sa paru-paro, medyo may struggle po. At yung struggle po na yon ay nagdudulot po dun sa kukon o sa paru-paro na sa loob para lumakas siya. At magagawa niya makalabas sa kukon sa takdang panahon. Ang problema po, nung nakita ng matanda, nahihirapan, tinulungan. Ang nangyari po, hindi po nakumpleto yung proseso, kaya po hindi po na-develop yung pakpak ng paru-paro. Oo, tama-tama. Nag-uusap tayo tungkol sa pagpapalaki ng anak. Diba, naalala niyo yung anak? Alam niyo, nung bata pa kami, ang dami naming hirap. Ang dami naming pinagdaanan. Tapos sasabihin ng magulang, pangako anak, hindi niyo to dadanasin. Yan. Sa tingin niyo, tama ba yun? Yan po ang ginagawa ng ibang mga magulang at mga lolo't mga lola. Kasi nga po, pag nakita yung bata nahihirapan, siya nagagawa. Ang problema, importante po yung paghihirap sa bata. Pag nakita nahihirapan sa assignment, siya nagagawa. Pag nadapa, itatayo. Kumisan po, kailangan po pag nadapa, pabayaan niyo po siyang tumayo. Nakita nahihirapan magugas ng pinggan. Ako na magugas ng pinggan. Ito po ang problema. Yung proseso po, doon po natututo yung bata. Ang problema po, pinakialaman natin. Kaya po ito po yung kwentong tumulong pero hindi nakatulong. Kasi nga po, tayo kumuha ng dapat hindi natin dapat gawin. Parang sa kwento, di ba? Masaya na maganda naman yung intention ng matanda, di ba? Ginupit niya kasi nakita niya hirap na hirap. Parang tayo mga magulang. Kaya marami to sa ating mga anak ay madaling sumuko kasi konting hirap pa lang ay maayaw na kasi nandiyan ka naman kasi dati. Nga po, lahat ng hirap sinapo natin. So hindi po sila natuto sa buhay. Sabi nga ng isang quote, our struggles in life develop
develop our strengths. Without struggles, we never grow and never get stronger. Kaya po, moral of the story, kung minsan pabayaan po nating mahirapan ang ating mga anak at apo because doon po sila lalago at matututo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tutulungan natin sila. Lesson number 2, hindi lahat ng awa ay tama. Yeah, yung awa po nung matanda, mali. Kasi nga po, hindi niya inisip, proseso po yun para yung paru-paro po ay mag-develop sa tunay na paru-paro. Ganon din po mga nanay, mga tatay, mga lolo at mga lola. Kuminsan naawa tayo sa ating mga anak. Oo nga. Hindi po lahat ng awa ay tama. Kuminsan po, may ibang awa na napupunta sa wala at nakakasira pa ng buhay ng iba. Oo, minsan 'di ba pag may problema sila, awang-awa tayo. Kaya tayo yung sumusolusyon sa kanilang problema. Hindi po, kuminsan po pag may problema sila, pabayaan niyo po sila kasi doon po sila mag-iisip, doon po sila mag-aaral, doon po sila matututong magtanong, doon po sila matututong manalangin. And because of that, lumalago at natututo po sila sa buhay at ito maganda. One day, kahit wala na tayo at sigurado darating yun, alam nila kung paano hawakan ang problema. Yes. Lesson number 3. Minsan, baka kailangan wag tumulong para makatulong. Yan, isa pong bagay gusto namin ituro sa inyo. May mga pagkakataon, may humingi sa inyo ng tulong. Kuminsan, para makatulong, wag tayong tumulong. Kasi pag hindi tayo tumulong, doon po siya natututong gumawa ng mga bagay na akala niya hindi niya kayang gawin. So because of that, he will learn. Matututo po siya magpunyagi, matututo po siyang maging masigasig, and eventually po, one day, matututo po siyang mabuhay na kahit wala sa ating tulong. Na dapat naman po, kasi po yun ang goal natin. Turuan nating mga anak, ang ating mga po mabuhay na kahit wala tayo. Because one day nga, wala na tayo. Naalala ko, minsan yung anak natin, di ba, parang naliligaw sa mall, pinababayaan mo, pero tinitignan mo. Di ba? Nakakita ka, titignan mo kung paano siya lalabas. How we will react to that problem. Yes. Nako, ang dami nating natutunan. Sana i-apply natin yan, ha? Bago tayo mag-break, tunghayan muna natin ang Bloom on the Battlefield segment ni Amabel De Leon, Vice President ng Banura Home Health and EdSense Solutions. Amabel! Hi, Vic and Evelyn. Thank you for having me again in your show today. What an honor to join you today. So the question is, what are the problems you've experienced that helped you discover new strengths or talents in your life? I have a lot of those. And I'm sure kayo din maraming nun. Tayo palagi, pag marami tayong nagagawa sa buhay, if you look back, ang isa lang ang palaging sagot natin, para kanino natin ginawa yon. Kung may mga problema ka na pertaining sa pamilya mo, tulungan mo sila na makaahon sa hirap. Nag-asawa ka, yung anak, sino mag-alaga sa mga anak mo. So, laging may who, di ba? Or kaya, kailangan mo sigurong mapaaralin yung mga kapatid mo. So, palaging meron kang taong pinaglalaanan na isolve yung problemang yon. So, sino yon? And then, doon ka makakahanap ng solusyon dahil gusto mo silang matulungan through you. So, for example, ako na pumunta sa Amerika, mahirap. Kung ako lang, sarili ko lang, I would have stayed in the Philippines. Kasi pwede naman sa Philippines. I believe that I would be able to make it there on my own kung wala akong inaalagang ibang tao. Pero pag iniisip ko na that I have to take care of my other brothers, my parents at that time when they were alive, I have to think beyond myself, beyond the comfort of what I was doing at that moment, beyond the comfort of my environment. So I have to think bigger than that. So nag-decide ako pumunta ng Amerika. You know, when we got here, it's not always easy to be in a different country. Pero tiniis mo, kinaya mo, dahil lagi mo iniisip yung who, kung sino yung gusto mong tulungan, yung gusto mong paglalaanan ng pagkakitaan mo. So, because of that who, kinaya ko, nakita ko dahil gusto ko ikaya, doon ko nakita yung kakayanan ko, doon ko nakita yung mga talents ko or mga gifts ko na hindi ko man nakikita noon. And I always tell people that sometimes meron kang pinag-aralan, like me, nurse ako. I didn't even realize na hindi lang pala pwedeng ako maging nurse. Example, nag-aral ka na accounting o kung ano-ano man dyan. Pero because nag-change yung course mo, because you want to do something for the who in your life, doon mo makita na hindi lang pala yun ang talent mo, hindi lang pala yun ang kakayanin mo. So as you go through that, as you cruise through that life, that journey, makikita mo kung sino ka at ano pang meron ka o ano pa yung mga gifts na binigay sa'yo ni Lord. Dahil sa who na yun, nakafocus ka sa who na yun. Pag gusto mong isolve talaga ang problema,
pag gusto mo talagang makaahon sa hirap, kung gusto mo talaga na maging iba yung buhay mo, gaganda yung buhay mo, at gusto mo talagang matulungan yung gusto mong matulungan, kakayanin mo. And then along the way, marami kang i-allow mo yung sarili mo na mapag-aralan mo. My advice to you, don't shy away from any problem. Face it head on. Of course, pray to God all the time to help you understand it and face it. And I believe He's gonna help you. He's not even just gonna help you. He's gonna solve it for you most of the time through you. As you keep going through those problems daily, keep blooming on your battlefield. Maraming salamat, Amabel! At syempre, ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng EdSense Solutions. Avail the book of Bloom on the Battlefield, Medical and Healthcare Essentials when you visit www.edsensesolutions.com. At para ganahan naman tayo kumain, visit Butterberry's Cafe Food Truck every Saturday po, located sa Echo Park 1030 Alpine Street, Los Angeles, California. At every Sunday naman from 9 to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering po, tawagan ng 323-610-9005 or 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Big Garcia pumalik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually tuturo po namin kayo ng mga bagay o mga tips na magpapaganda ng buhay nyo. Simulan natin ang tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, honor God's timing in your life. Every accomplishment involves the element of timing. May mga pagkakataon na we need to move fast as well as to move slow. Kaya dapat sensitibo ka sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Alamin kung dapat ka bang magmadali or mag-slow down. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on the Wendy Lindo Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time, para sa iba pang tips para mas gumanda ang buhay. Sa araw na to, pag-uusapan natin ang internet article na 6 Ways to be Happier in 60 Seconds by Editorial Staff. Grabe, bakit po kaya may mga bagay na madali po in just 60 seconds or less than 60 seconds, pag ginawa mo ito, sasaya ka kung nalulungkot ka. Okay? Yes. Number 1, to end tiredness, make micro moves. Aba, galaw-galaw daw yung mga large muscles. Ibig sabihin, guguluhin mo lang ng konti yung katawan mo, yung magbabago po yung kondisyon ng katawan mo. May possibility, sasaya ka na kagad. Oo, dancing to your favorite tune, mag-akyat baba ka ng hagdanan, mapapansin mo na yung energy level mo could soar by 80%. For 90 minutes, di ba? So kahit na short burst of motion, basta't ginagalaw-galaw mo yung muscle, katulad ng thigh muscles, makakatulong ito para sa brain cells to shoot up to 23% more energizing glucose. So basically, galaw lang po. Ibig sabihin, normally pa nagkatrabaho ka, ganyan lang tayo. Kuminsan, nakapagod po yan. At kaya po ang turo, basta nyo, kuminsan may mga relo, may mga cellphone that will tell you, time to stand up. Because normally po, time to walk. Time to walk. Kasi po, napakalaki po, base sa pag-aaral, epekto, pag medyo dinidisturb natin yung ating mga muscle, dinidisturb, nagbibigay po yun ng energy. At pag may energy po tayo, kuminsan kung tayo, pagod tayo, okay, malungkot tayo, it gives us happiness. Number 2, to clear fog. Next, the norm. Oo. Ano naman yan? Foggy daw yung thinking mo, saps your ability to stay on task. Ito daw yung ating pwedeng gawin. Sabi nga ng British scientist, change how you do a brainless chore. Yan. Gumawa ka ng isang bagay na trabaho hindi mo gagamitan ng utak. Oo. Like brushing your teeth, di ba? Pwede kang ba using your non-dominant hand. Lagi mong ginagamit yung kanan, kaliwa ka naman. So, bigla paninibago ka. So, habang nag-iisip ka, nakaka-stimulate po yun ng brain. At pag naka-stimulate po ng brain yun, medyo mas gaganahan ka sa buhay. Or heading down grocery aisle in a different direction than usual can end brain fog as in little as 60 seconds. Okay, pupunta ka sa ibang grocery yung pinupuntahan mo. Ibig sabihin, di-disturb mo lang yung normal na ginagawa mo. Maganda po daw yan sa ating katawan at sa ating kaligayahan. Plus, rev your mental energy and multitasking ability by 45%. Okay, number 3. Eto, marami sa atin hindi makatulog ng malalim, no? Number 3, to deepen sleep,
warm your eyes. So, ibig sabihin, ganun lang kasimple yan po. Kumuha kayo ng parang warm na tubig, okay, o kaya sa towel. Idikit-dikit mo lang daw po sa mata niya. Nakakatulong daw po ito para matulog ng maayos. Pag nakakatulog tayo ng maayos, normally ang gising po natin ay maganda. So, tignan, ilang segundo lang mo lang gagawin yun, pero ang laki po ng tulong po sa ating buhay. Oo, tama yun, yung basain mo lang yung towel. Okay, magpunas ka ng mainit na tubig, warm. Mas stretch out daw yung iyong brain, and at the same time, makakatulog ka ng in less than 5 minutes, no? Kasi nawawarm daw yung capillaries ng ating eyes. Okay, number 4. To ease aches, yung mga sakit, no? Sakit ng katawan na medyo nagbibigay sa iyo ng sama ng loob at kalungkutan. Okay. So, mag-squeeze ka daw. Squeeze here. Okay. Isi-squeeze mo, massage the webbing between your fingers. Ito, tawag ito po. web, diba? Maganda po ito. Pag ito po ginawa nyo, may mga sakit po sa buong katawan na naapektuhan. So, ito lang. Pag masakit ang ulo mo, di ba? Liit lang naman ito. O kaya, dito, kumisa naman daw po. Dito po sa subukan niyo po, parang nagkakaroon po ng nakabawas po ng sakit sa ating buong katawan. Number 5, to sharpen memory, Ayan. shift your eyes. Yan, napaka-important. Ang posible, para bang, ano nga ba yun? Simple lang. Galaw-galaw niyo daw po yung mata niyo, taas, baba, paikot-ikot. Nakaka-develop daw po parang na-exercise yung ating isip kasama po sa ating mata, konektado po ng konti yan. So, mamaya, biglang bibilis po ang takbo ng isip niyo. Kaya mag-relax daw in a comfortable spot and slowly move your eyes from side to side for 30 seconds. And you'll rev your short-term memory and recall by as much as 42% for 1 hour. Right now, subukan nyo. Parang may muscle po na nagagalaw dito. Biglang parang yung daloy po ng dugo gumaganda po. Ganda po na. Number 6. And number 6, to induce calmness. Kapag mainit ang ulo mo, medyo stress ka. Oo, mag-deep sniff ka, yung umamoy ka ng essential oil. No? Spurring the release of calming dun sa inaamoy mo. Normally po, diba? napansin nyo po, sa mga nakapasok na po sa spa o massage parlor, hindi yung pagpasok nyo pala, parang nakakalmado na kayo kasi nga po, ang karamihan po na massage parlor at mga spa, meron po silang spa perfume. Yung po yung sinasabi dito, napaka-importante, napakaganda po nyo, nakaka-calm daw po ng ating buhay yung paghisinghot ng mga gagandang fragrance. Nakaka-relax, diba? Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan, ha? Hatidan sa atin ng Pretty Looks. Kaya kapag kayo ay nagbabakasyon sa Pilipinas, huwag kalimutang maging pretty with Pretty Looks, Master of Eyebrows. Bisitahin niyo po sila sa kanilang website for more beauty treatments. Lalo na, kumpara yung gastos dito sa Amerika, pagdating mo sa Pilipinas, ay pagkamura-mura na nga po yan. Kaya po, huwag kakalimutan, magbabakasyon na rin lang kayo, take advantage po. Pretty Looks. Bago tayo mag-break, tunghayan muna natin ang usapang life insurance mula sa outstanding living benefits specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Marami nagtatanong sa akin kung paano pa ako makakatulong maliban sa life insurance with living benefits. Pwede ko din kayong matulungan sa retirement. Your retirement is your instrument. Pero alam mo naman dito sa Amerika, nung ikaw ay nagtatrabaho, may laging nag-aabang sa iyo. Sa negosyo, meron ka laging kasosyo. Kahit ayaw mo ng kapartner, pilit siyang pumapartner. Parati siyang may kita, kahit hindi mo siya nakikita. Kahit absent, pag may income, laging present. Minsan nga gusto mo nang humiwalay, pero nauuwi sa away at mahirap siyang kaaway. Kaya para walang away, lagi kang magbibigay. Pati retirement mo, hindi mo masolo. Ha? Sino ba siya? Siya si Uncle Sam. We call him Uncle kahit hindi naman natin Uncle. Pero may good news. Kahit wala siyang share sa retirement mo, wala siyang disappointment. Alamin mo lang ang tamang paraan at siguradong hindi ka niya hahadlangan. Ang tanong, paano? May tax-free retirement income din ang life insurance mo. Kahit walang share si Uncle Sam, ang ngiti niya ay wholesome. Mag-i-enjoy ka sa tax-free retirement and life full of excitement. Tutulungan ko kayong magkaroon nito at siguradong hindi ka malilito. So mga kapamilya, ano pang hinihintay mo? Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. O di ba panalo?
Until next time, kapamilya, ito po si Gina Christie. Call or text me at 323-244-9784 or 747-214-7474. Maraming salamat, Gina. Until next time, para sa iba pang tips para sa usapang life insurance. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global, Vic Garcia pumalik. At Evelyn Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, alam mo bang maraming magulang ngayon ang hindi na alam ang gagawin kung paano nila palalaki ng kanilang mga anak ng maayos at maganda. May mga magulang nga na sinisisi nila yung kanilang sarili. Totoo yan. Diba? Dahil matigas ang ulo ng kanilang mga May anak. mga pagkakataon po kayo, parang sabi, saan ako nagkamali? Ba't ko ginawa to? Kaya ganito mga anak ko dahil may ginawa ko mali. O may ginawang mali asawa ko. May ginawang mali lolo ko. Yung tatay ko. O yung mga taong nakapaligid. Yun po yung ginagawa ko. Yung iba naman, sinisisi nila yung kanilang anak Ayan. mismo. Yung anak na sinisi. Oo, dahil matigas ang ulo at walang galang sa magulang. Sasabihin po ng mga magulang, alam niyo nung bata pa kami, pag kami sumusunod sa mga magulang namin, di namin maintindihan ba't kayo ngayon hindi kayo marunong sunod. So, ang bata po ang nasisisi. Good news! Pag-uusapan natin ano-ano mga dapat malaman at gawin tungo sa tamang pagpapalaki ng anak. Sa ating episode na, Anak, saan ako nagkamali? May 7 bagay po kaming ituturo po sa inyo na magbubukas sa inyong isip na may paraan pa para mapaayos po natin ang pagpapalaki ng ating mga anak. Ito po yung mga bagay na kailangang malaman ng lahat ng magulang. Lalo na kung may anak po kayo, nagsisimula kayo mag-anak, o kahit matagal na kayo may anak, kailangan po alam po natin itong mga bagay na ito. Number 1. Number 1, there are no perfect children. Walang perpektong anak. Lahat ng anak nagkakamali at patuloy na magkakamali. So mga magulang, mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, yung mga anak nyo, hindi perfecto yan. Alam nyo na yan. At patuloy ang magkakamali. Hindi dahil naitama na ngayon, bukas tatama. Hindi po. By the way, hanggat nabubuhay kayo at nabubuhay ang anak nyo, magkakamali yan. Ang kaya na lang natin gawin is bawasan siguro yung kanilang pagkakamali. Kaya ako nagkakamali ang inyong anak, normal lang yan. Sabi nga ng isang magulang, paano kung ang pagkakamali ng aking anak ay napakalaki? Sabi, may May pag-asa pa ba siya? Opo, lahat ng tao may pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Marami na po kami nakitang mga batang parang wala ng pag-asa. Pero naiayos po. Ngayon po, maganda ang buhay. Ibabalikan po natin yung kanilang kasalanan. Parang wala na talagang pag-asa. Pero ano man po ang kasalanan ng anak nyo o nagawa ng anak nyo, may pag-asa yan. Promise. Tama ka dyan. At may iba nga sa atin, noon tayo rin. Diba? Tayo naging bata rin. Ang dami rin nating mali. Diba? Ang dami nating hindi magandang ginawa. Pero umayos din naman ang buhay Ganda-ganda po example na yun. No? Huwag na kayong lumayo. Ikaw, anong klaseng bata ka ba nung bata ka? Diba? Marami ka rin maling ginawa. So, isipin mo mabuti. Ngayon, umaayos naman ang buhay mo. So, lagay niyo po sa isip yun. Pwede rin mangyari sa anak niyo yun kahit parang wala ng pag-asa ngayon. May pag-asa yan. Kaya kapag nagkamali ang ating mga anak, huwag mawala ng pag-asa. Dapat lagi tayong umasa na may pag-asa dahil walang anak na perpekto. Hindi po, napaka-importante. Napaka-simple pong prinsipyo. Walang anak na perpekto. Ang ganda po na epekto nun. So, pag nagkamali, okay lang yan. Hanapan natin ang solusyon. Yes. Huwag tayong bibigay at huwag tayong sumuko sa pagpapalaki ng ating mga anak. Number 2, there are no perfect parents. Ang ganda po Walang yan. perpektong anak, lalong walang perpektong magulang. Ang ganda rin pong prinsipyo niya. Kasi nga po, ito pong prinsipyo na to ang magsasabi sa'yo, nanay, tatay, kung masisihin masyado ang sarili mo, nagkamali ka, normal yun. Lahat po ng magulang nagkakamali. Ikaw nagkakamali, sila nagkakamali. Yes. So, wag mong ganong pahirapan ng sarili mo. Sabi nga po, hindi daw importante kung ano yung mali mong ginawa kahapon. Tapos na yun. Wala ka na magagawa. Ang importante, ano yung balak mong gawin ngayon para maitama o yung mali kung maitatama or baguhin yung mga pagpapalaki mo ng anak mo para maayos ang buhay. So, malinaw po, anumang pagkakamali ang nagawa mo, may pag-asa. Kung may pag-asa anak mo, may pag-asa ka. The goal is not perfection, but progression. Kaya kung nagkamali ka sa pagpapalaki ng anak mo, huwag mo sisihin ang sarili mo habang buhay. Huwag kang sumuko. Tuloy lang. Kailangan mo lang gawin, nagkamali ka, may ka ng sorry sa anak mo, may ka ng sorry sa Diyos. Tapos, may ka rin ng sorry sa sarili mo kung gusto mo. Tapos, Yes. patawarin mo na yung sarili mo kasi ang Diyos,
Nung humingi tayo ng tawad, pinatawad na tayo, patawarin natin sarili. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Marami kang kasama. Dahil lahat ng magulang ay nagkakamali. Kung minsan, kaya lalo nasisira ang buhay ng ating mga anak dahil hindi mapatawad ng magulang yung kanilang sarili. Kaya lalong lumalala yung problema, di ba? Yung po ang problema, pag ang magulang po patuloy na sinisisi sarili niya, so mako-concentrate po siya sa kasalanan niya. Oo. Ang problema, hindi po yun ang main dahilan niya. Dapat po ang utak niya, puso't isipan niya nakakonsentrate, anong gagawin ko para mapalaki ko ng tama ang mga anak ko. Ang problema, nakatingin po siya sa sarili niya, lalo niya pong mapapabayaan yung kanyang anak at lalo pong masisira kinabukasan ng kanyang anak. Kaya, kung nagkamali ka sa pagkamalaki ng anak mo, patawarin mo sarili mo. Humingi ng tawad sa Diyos, di ba? Tapos humingi ka ng tawad din sa anak mo. Pero higit sa lahat, patawarin mo yung sarili mo. So, yun po napaka-importante ha. Please, ano man ang pagkakamaling nagawa mo ngayon, patawarin mo sarili mo. Dahil mahihirapan kang to move on, to go on, kung hindi mo pinapatawad ang sarili mo. Asayan po in this segment po, kung yung Diyos nga napatawad kayo, patawarin mo ang sarili. Sana marami tayong natutunan, marami pa tayong pag-uusapan, pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong inspirasyon mula sa President and CEO of Santay Barley na si Joey Marcelo. Joey! Para sa tulong inspirasyon, anong pakiramdam mo whenever nakakadinig ka ng hindi magandang balita or mga negative issues sa paligid mo? How do you feel whenever you meet people who always have the habits of looking at the negative side of things? You know, I'm always being asked, how do I deal with negative issues and negative people? And ang usual response ko is this: I don't deal with them. Honestly, I try to move away from them. Naniniwala ako that if something is beyond my control, it is a distraction. Nagkaroon na ako ng habit to move away from distractions. Because if I will entertain them, mahihila lang ako pababa. It will lead me away from my dreams and visions in life. Have you experienced people that when you talk to them and share to them something, lagi silang may way to see the opposite side? Even though hindi naman ito intentional on their part, I'm sure you're feeling down and demotivated whenever you hear them. Actually, you have two options. Number one, either you entertain them or decide not to listen to them. Sabi nila, pag may negative ka raw na nadinig, papasukin mo sa kabilang tenga at palabasin mo sa kabila. Honestly, hindi ako naniniwala ron. Because ang challenge nun is this: pag pumasok yan sa kaliwang tenga mo, bago lumabas sa kanan yan, pinrasis na ng mind mo yan. And chances are, it will affect you. So rather than papasukin mo, just cover your ears and don't listen anymore. Why? Because it is a distraction. Can you change negative people? The answer is a big no. The only thing that you can do, especially when they are your loved ones, is to disturb them. Only they can decide to change or not. We have to be aware that there are so many information available during these times. Ang dami niyan. News, social media, from people around us, napakadaming information. It is up to us to filter and decide what informations will we process. And our decision is critical because those information can affect our lives, either for the better or for the worst. According to young people during these times, naalala ba na din niyo ba yung word na YOLO? You only live once? Actually, I believe in that. But I also believe that if I will only live once, I'll make my life worth it. And part of that is focusing on positive side of things so that I can reach my full potentials. This is Joey Marcelo, and remember, I'm here to inspire you and keep you on fire. Until the next time, para sa iba pang tulong inspirasyon. Maraming salamat, Joey, for inspiring us and keeping us on fire. For more information about Santay Barley and Joey Marcelo, please visit their website, mysantay.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Si Garcia bumalik. At Abiling Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin tungo sa tamang pagkapalaki ng ating mga anak.
sa ating episode na Anak, Saan Ako Nagkamali. O, review lang po natin na-discuss natin kanina. Number 1. There are no perfect children. So, walang perfectong anak. So, huwag mo expect ang anak mo hindi magkakamali. Magkakamali yan. Number 2, there are no perfect parents. Hindi ka perfect. So, kung magkamali ka, patawarin mo ang sarili mo. Number 3, the goal is not perfection but progression. Dahil walang perfectong anak o magulang, ang dapat nating pangarapin progression. Meaning, dapat patuloy tayong lumalago o natututong maging maayos na magulang. So, yun po napaka-importante. Wala pong taong perfecto, walang magulang na perfecto, walang anak na perfecto. Napatunayan natin. So, ang goal po is not perfection. Hindi po natin pinapangarap maging perfecto sa mundong ibabaw na to. Hindi po yan mangyayari. Promise. Ang dapat po natin ilagay sa isip natin is progression. Ano po yun? We should be a much better parent today. Than yesterday. Yun lang po. And we will be a much better parent tomorrow than today. Yun lang po. Dapat lang po. Patuloy lang po tayo nag-aaral. At normally, pag patuloy tayo nag-aaral, patuloy tayo natututo, patuloy kumaganda ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. At malamang po, gumanda rin po ang buhay ng ating mga anak. At isang paraan ay ang pag-aaral o pagbabasa ng libro sa tamang pagpapalaki ng anak. Yeah. That's where progression comes in po. Ano progression? Aral. At isa po, paraan para mapag-aral, marami na pong libro ang naisulat patungkol sa tamang pagpapalaki ng anak. Punta lang po kayo sa mga bookstore o kaya bumili po kayo sa Amazon. May mga libro po yan. O kaya meron po mga Kindle o kaya may mga audible books. Pwede niyo po pipindutin nyo na po sa cellphone nyo yan. Pwede nyo na pong matutunan yung mga tamang pagpapalaki ng anak, paraan sa pagpapalaki ng anak. O kung ayaw bumili, di mag-search ka na lang ng video sa internet, diba? About parenting. Sa YouTube po, marami yun. YouTube, marami. Type nyo lang po, Guide in Parenting, Parenting Technique, ang dami pong nagtuturo. Tingnan nyo po yung bagay sa inyong sarili at bagay sa mga anak nyo. Ibig sabihin, wala na pong gastos, manonood na lang kayo. Or umattend ka ng seminar, di ba? Kung nagbabayad ka ng seminar sa iba, bakit ito hindi? Okay. Diba? May mga seminar din po, for a fee or for free na pwede mo puntahan. For example, ang mga school po, may ino-offer na po ganyan. Okay, from time to time po, may madidinig po kayo na, ay, may seminar doon, pero for you to learn. Go! Maraming mga non-profit ginagawa yan. Maganda ring matuto tayong humingi ng tulong sa mga taong may kasanayan or experience sa pagpalaki ng anak sa pamagitan ng counseling. Ayan po, napaka-importante po yung counseling. So, kung meron po kayo pagkakataon talaga hirap na kayo, may mga taong nag-train, nag-aral, may experience sa tamang pagpapalaki ng anak. Ano po ang gagawin niyo? Pwede po kayong magpakonsulta sa kanila. Lumapit po kayo sa kanila at sabihin mo, ito may problema ko, ganito pa nangyari sa anak ko. At ito pong mga taong to, mabibigyan kayo ng mga magagandang suggestion, magagandang hakbang para maayos po ang pagpapalaki ng anak nyo. Para ganito po, para sa unawan nyo mabuti. May sakit kayo, physically, go to a doctor and the doctor will tell you what to do and what not to do. The same is true. May sakit kayo sa pagpapalaki ng anak. May mga taong nag-aral, dalubhasa, experience na pwede nyo lapitan at sir, ano po gagawin ko? Ito ang reseta, ito ang suggestion, ito gawin mo. Makakatulong po ito sa tamang pagpapalaki. Kaya kapag nagkamali ka, okay lang yun. Dahil hindi ka naman perpekto Tuloy lang. Laban, wag susuko. Yun po ang sekreto laban, wag susuko. Kasi pag sumuko ka, doon po lalong lalaki ang problema dahil parang nawala ng magulang ang mga anak mo dahil ayaw mo na maging magulang. Don't do that. Yes. Number 4, progression means not just knowing but doing. Kumbaga, hindi pwedeng puro aral. Pero wala ka namang ginagawa. Dapat ginagawa yung bawat nalalaman at natutunan. So, yung napakaganda sekreto po yun. Alam po natin, mag-aral, magbasa, manood ng video, mag-attend ng seminar, magtanong. That's very good. Pero hindi po tayo humihinto roon. Dapat po yung natutunan na unti-unti nating apply. Sabi ni Doc ganito, sabi ng aking therapist ganito, sabi ng aking counselor ganito, subukan ko kaya. Ay kailangan pala pagising sa umaga, lapitan ko yung anak ko, smile, good morning, kiss, hug, embrace, I love you, gawin ko kaya. O kaya, kahit hindi ako kinakausap ng anak ko, babatiin ko kaya. O kaya, everyday te-text siya na kung ano-anong motivational quote. Do that kasi kahit alam mo at di mo ginagawa, wala mangyayari. Di ba parang driving yan? Di naman puro lecture lang di ba? May practical test din, di ba? Sabi nga ni Richard Branson, you don't learn to walk by following rules. You learn by doing and by falling over. Yan. So again, hindi po ibig sabihin, ganda po ng quote na yun, hindi po ibig sabihin, nalaman mo, ginawa mo, okay na. Hindi po, magkakamali ka, you'll fall over. All you need to do is, tayo lang uli, apply uli, tayo uli, apply uli. That's the way life is.
just continue. Huwag pong susuko. Kaya kapag alam mo na ang tama, gawin mo na. Kung sakaling magkamali ka, subok ka na lang ulit. Dahil kung minsan natututo lang tayo sa ating pagkakamali, So, di ba? ipo, subok lang po. Kung sakaling magkamali, laban ulit. Sabi nga ng isang magulang, napakahirap talaga maging magulang at maraming bagay ang hindi ko alam gawin. Pag-isipan mo ang sinabi ni Pablo Picasso. Sabi niya, I'm always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it. Totoo po. Ganda po, no, di ba? May mga bagay daw po talagang tayong di natin alam. Oh. Okay lang yun. Kung di mo alam, okay lang yun. At dahil di mo alam, subukan mong alamin. Subukan mong gawin at dahil dito, matututunan mo. Paano ka matututong lumangoy kung hindi mo susubukang lumangoy? Paano ka matututong gumamit ng cellphone kung hindi mo susubukang gumamit ng cellphone? Paano ka magiging mas magaling na magulang kung hindi mo susubukang gawin yung mga magagandang bagay sa pagkapalaki ng anak? Just do it. Number 5, progression means continuous learning. Kung gusto nating maging mas maayos na magulang, dapat patuloy tayong nag-aaral kung paano maging maayos na magulang or continuous Ibig sabihin po, learning. hindi dahil nag-aral ka tapos na, hindi po tuloy-tuloy. Kasi po walang katapusan ng pag-aaral at walang katapusan ng mga bagong technique sa tamang kapalaki ng ating mga anak. Oo, dahil may mga ginagawa tayo noong araw, di ba, sa pagpalaki ng anak na hindi na pwede ngayon. May mga sistema noon na hindi na rin pwede ngayon. Kaya dapat po, patuloy tayong nag-aaral. Sana po, marami po kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. At magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula kay May Gonzalez, isang certified nutritionist and of course CEO of Treaty for Health and Salad Master in Santa Clarita, California. May! Para sa tulong kalusugan, ngayong buwan na mga tatay, pag-usapan natin kung paano maiiwasan ang sakit na nagsisimula sa letrang D or Daddy. Unahin natin ang diabetes or diabetes. Diabetes prevention is crucial for maintaining a healthy lifestyle and reducing the risk of developing diabetes. Here are some strategies to help you stay on track. First, focus on a balanced diet. Incorporate a variety of fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins into your meals. Iwasan po natin ang mga processed foods, matatamis na inumin, and excessive amounts of unhealthy fats. Instead, opt for healthier alternatives like water, herbal drinks, and foods rich in fiber. Fiber helps regulate blood sugar levels. Pangalawa, maintain a healthy weight. Let's aim for a gradual, sustainable weight loss through a combination of healthy eating and regular physical activity. Aim for at least 150 minutes of moderate exercise each week. Ang paglalakad, pagbibisikleta, o kahit ang pagsasayaw ay makakatulong na mapabuti ang insulin sensitivity at mapapababa ang blood sugar levels. Monitor your blood sugar levels regularly, especially if you have a family history of diabetes. Early detection can help you manage and prevent the progression of diabetes. Lastly, manage stress and get adequate sleep. Chronic stress and poor sleep can negatively impact your blood sugar levels. Maghangad po tayo ng 7 hanggang 8 oras of sleep to support your overall well-being. By adopting these healthy habits, you can significantly reduce your risk of developing diabetes. Tandaan po natin, prevention is always better than cure. At good news po! If you're located in Southern California, I can arrange a visit or send one of my team members to you to demonstrate how to prepare a healthy and balanced diet for free. We will even bring the ingredients and we can enjoy a meal together. Slots are limited, so please reserve your spot by emailing tulongko@gmail.com with your name, phone number, address, and preferred date and time. Ito po si May Gonzalez reminding you to stay happy, healthy, and blessed. Yes, at bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa usapang travel tips. Hatid sa inyo ng Crown Plaza Manila and Holiday Inn Manila Galleria. Ano yung mga tips na yan? Number 1, avoid oversharing. Sabi nga, refrain from disclosing your travel plans
or location on social media. Opo, ingat po kasi nga po baka magamit po ito ng mga masasamang loob para malaman saan ka pupunta at ako delikado. Yes. So just share to the people that really matters. Number 2, secure your belongings. Yan, always. Oo. Lalo po, kaya po tinuturo ko po palagi sa asawa ko, pag kami magta-travel, hanggat mare, walang bag. Kasi pag may iwan eh. Or belt Bulsa mo bag. lang. Oo. Kung talagang kailangan mag-bag, dapat po, meron po, it's either belt bag, malapit din po, o kaya po, cross bag. Yes. Yung nakikita mo palagi, kung pwede maliit lang, kasi mas malaki na ko, takaw po, nakaw yan at mandurukot. And number 3, stay aware of your surroundings. Be mindful of people around you and avoid secluded areas, especially at night. And speaking of travel, we have good news for you. Patuloy pa rin ang raffle ng premium hotel accommodation para sa mga pupunta ng Pilipinas. We will be raffling off free accommodation from Crown Plaza, Manila and Holiday Inn Manila Galleria, both of which offer top-notch amenities and direct access to one of Ortigas's biggest shopping malls. To join the raffle, simply send us an email with your name, address, and contact information. Yung reason po ninyo of your travel to the Philippines and send it to tulongkopasamoglobal@gmail.com. We will advise you through email if you have been chosen to receive the free hotel accommodation. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasamo Global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano dapat gawin tungo sa tamang pagpapalaki ng ating mga anak. Sa ating episode na, Anak, sa anak ko, nagkamali. review tayo. Number 1, there are no perfect children. Number 2, there are no perfect parents. Number 3, the goal is not perfection but progression. Number 4, progression means not just knowing but doing. Number 5, progression means continuous learning. Patuloy dapat tayo nag-aral. Ito, number 6 na tayo. Progression means doing until it's done. Hindi dahil nagawa mo ang dapat mong gawin, tapos na. You don't stop until it's done. So, napaka-importante po ito. You don't stop until it's done. Tama po yung sinabi niya mga abilidad, natutunan ka, ginawa mo. Sir, ginawa ko, wala naman nangyari eh. Ilang mong araw mo ginawa? 1, 2, hindi po. Gagawin mo yan. Sir, 3 araw, hindi. 3 linggo, hindi. 3 taon, hindi. Sir, hanggang kailan? Hanggang ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Gawa lang ng gawa. Pakita lang pagmamahal, magpatawad, humingi ng tawad, smile, good morning. Lahat po nung tinuturo ng mga parenting books at counselor, do it. Just keep on doing it until you see the result that you wanted. May mga pagkakataon na parang nakakasawa na, di ba? Nakakapagod maging magulang. Totoo yan. Yung bang parang hindi na nauubos yung problema ng ating mga anak. Katatapos pala ng isa, meron na naman, di ba? Totoo po yan. Yan po isang bagay Oo. nakakasakit ng puso, nakakasakit ng ulo, nakakainis, at gusto nating subuko. Pero di ba sabi namin sa inyo, there are no perfect children. Normal yun. So, expectin nyo na, you will encounter problem. At dahil in-expect mong may problema, pagdating, hindi ka magugulat, hindi ka maiinis. Dahil alam mo, may darating na problema. So, tuloy mo yan hanggang makuha mo yung gusto mo. Ganyan talagang buhay. Parenting is not a one-time decision. It is a daily commitment until it's done. Kaya nga po sa mga nagbabalak magpamilya, nagbabalak mag-anak, kung hindi pa kayo handa sa mga bagay na to, pagpaliban niyo muna yung pagkakaroon ng anak o pagkakaroon ng pamilya. Kasi po hindi po, dahil gusto mo na in love ka ngayon bukas may anak ka na, tapos and they live happily ever after, hindi po. Pag na in love ka, nagpakasal ka, laki ng responsibilidad yun. Pag Yes. nagkaroon ka ng anak, mas malaki pang responsibilidad yun. Kaya ikaw, nagbabalak ka magpakasal, hindi ka sigurado, panalangin mo munang mabuti. Baka may papasukan mo, hindi mo kakayanin. Kaya manalangin mabuti, magpa-counsel sa mga taong pwedeng makatulong kung itutuloy mo ang iyong pagpapakasal. Remember the promise of God, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give Ang up. ganda pong pangako yun. Pangako ng Diyos, aani daw po tayo sa lahat ng ating tinanim. Pero hindi po lahat nagtanim, umani. Tama. Kasi po, ang aani lang daw po ay yung mga taong hindi nag-give up until the day na umani siya. Kaya ikaw, may tinatanim ka sa kinabukasan ng anak mo. Tuloy lang, araw-araw, until it's done. Huwag kang titigil kasi pag tumigil ka, baka yung ani mo hindi na magkatotoo. Ibig sabihin, yung bunga,
naging bubuit na. Kasi nga po, hindi mo inalagaan eh. So, dapat po, alagaan tunay ang pagpapalaki ng iyong mga anak. Kaya parents, do not give up on your children. They need you. Yun po ay napaka-importante. Kumisa, nakakainis na talaga anak natin, pero don't give up on them. You know why? If you will give up on them, malamang ibang tao po will give up on them. Yes. May posibilidad na other people will give up on them. Wala tayong magawa, but you should not give up on your children. Bakit? Binigay ng Diyos ang anak mo, responsibilidad mo para palakihin sila ng mga Diyos. Ganda. Number seven. There are no perfect child or children or perfect parents, only perfect God. The good news is, merong perfectong Diyos. Yun po, napakagandang good news ba? Walang perfectong magulang, walang perfectong anak. But the good news po, we have a Father in heaven who is perfect. So, pag meron tayong pangangailangan, hingi tayo ng tulong sa Kanya. Pag meron tayong problema, hingi tayo ng tulong sa Kanya. Bakit? Siya po magulang na hindi nagkakamali. So, dahil hindi nagkakamali, sa Kanya tayo humingi ng tulong. Tanong po, kailan kayo humingi ng tulong sa Diyos? Nandalangin, Lord, ano gagawin ko sa mga anak ko? Please, if you have not done it, do it. If you're doing it, continue it. Yes, punta lang tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo anuman ang ating pinagdadaanan. Anuman ang problema mo sa anak mo, bakit hindi ka humingi ng tulong sa Diyos na handang tumulong sa lahat ng oras, 24/7 at sa lahat ng ating pangangailangan. Lalong-lalo na kung feeling mo yung anak mo parang imposible na. Oo. Good news. God is the God impossible. Yung imposible sa atin, posible sa Diyos. Kaya nga po, hiling ko po, kung nandiyan na sitwasyong imposible na sitwasyon mo sa anak mo, lalong dapat humingi ka ng tulong sa Diyos. Dahil sa Diyos, may milagro. Kung kailangan ng milagro ng anak mo, kailangan manalangin ka sa Diyos ng lahat ng iba. Gaano man kalaki ang iyong problema o parang wala ng solusyon ng iyong problema, pwede mo yang ihingi ng tulong sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Remember, what is impossible to man is possible with God. Ganda mo, no? Yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Kaya kung tingin mo imposible na anak mo, posible pa yan sa Diyos. Yes. Ito, paalala ko lang, galing sa salita ng Diyos. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Diyos po, ang sabi ng salita po ng Diyos yan, pag tinuruan daw po natin anak natin sa tamang landas, darating ang pagkakataon, magkakaedad po sila. Sabi po ng Diyos, hindi daw po sila maliligaw. Bakit? Alam nila po yung daan na dapat nilang daan. Kahit naligaw, babalik, di ba? Isang napaka-importanting bagay na natutunan namin sa pagpalaki ng aming mga anak is that life will bring our children to unexpected places, but love will bring them home. Totoo po, napaka-powerful po nito. Promise po, ang mga anak nyo makakapunta sa mga lugar na hindi mo ina-expect. Hindi mo inaasahan, magugulat ka, makakagawa ng mali na hindi mo inaasahan. Yes. Pero ang napaka-importanting gagawin nyo lang po, padaman nyo po yung pagmamahal. Pakita nyo po yung marunong kayo magpatawad. Yung po yung maghihila sa kanila, magbabalik sa kanila kung saan sila dapat. Kasi po, kung sila yung magkamalit, alam nila hindi natin siya kaya patawarin. Yung po, lalo nagpapalala ng kanilang problema. Kaya sabi po, love will bring them home. Ano man ang pinagdadaanan, ginagawa nila, paramdam nyo, sabihin nyo na mahal po sila. Kaya patuloy natin silang mahalin kahit kung minsan ang hirap na nilang mahalin sa dami na nilang pagkakamali. Dahil ang ating pagmamahal ang magbabalik sa kanila sa tamang landas. Kung may mga pagkakataon na ubusan na kayo ng pagmamahal, kung minsan totoo po yan, lumapit kayo sa Diyos ng pagmamahal o Diyos ng pag-ibig na hindi nauubusan ng pagmamahal. He will supply all your needs, lalo na po yung love. Because sabi nga po, God is love. At dahil kailangan natin ng love, lumapit po tayo sa Diyos ng lahat ng pag-ibig. Ano po mangyayari? Bibigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig. At yung anak natin hindi nakamahal-mahal, mamamahalin pa rin natin yan. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming salamat po sa pagpapaalala nyo sa amin yung mga katotohanan patungkol po sa pagpapalaki naming mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, pag dumating kami sa puntong di namin alam, lumapit kami sa inyo, at alam po namin tutulungan nyo kami kung paano palakihin ng tama ang aming mga. Pagpalain niyo po lahat ng magulang saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global,
gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang